Balitang Vancouver is brought to you by Brayfort Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalakas at pinalawak na coverage ng Balitang Vancouver nationwide. Mga balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada sa British Columbia, kasama ang aming mga news correspondents and field reporters. Ako po, si Elizar Oxena. Hatid namin sa inyo ang mga maiinit na balita at mga isyong kukumpleto sa inyong masaya at masaganang araw. Ako po si Melanie Bernal. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Angel Garcia. Ito ang Balitang Vancouver. Para sa Balitang Vancouver ngayon, isang 15-year-old Filipino-Canadian pambato ng Pilipinas sa Junior World Track and Field Championship. Mga kinatawan at mga matataas na opisyal galing sa mga bansang miyembro ng ASEAN dumating sa bansa. Presko ni Jaya sa Max Restaurant, dinumog. Isang 15-year-old Filipino-Canadian ang kakatawan sa Pilipinas sa World Track and Field Championship na gaganapin sa Oregon. Narito ang aming report. And we're underway. Enbridge Women's National 400 meters from the inside. Burke, Sawatsky, Corrales, Nelson, Dodd, and Harris. And that is Corrales Nelson as she takes the lead on the backstretch. Isang 15-year-old grade 10 student ng St. Thomas More sa Burnaby dito sa British Columbia na si Zion Corrales Nelson ang napiling pambato ng Pilipinas sa World Junior Track and Field Championship na gaganapin sa Eugene, Oregon sa darating na July 22 hanggang 27 nitong taon. Si Nelson ay ang pinakabatang national record holder ng Pilipinas para sa 400-meter race sa bilis na 54.18 seconds, kung saan nalagpasan niya ang track record na bilis ni Lydia De Vega na 54.75 seconds noong 1981. Come on, kick it! Let's go! And here coming off the last curve into the home stretch, perhaps the future of Canadian sprinting. Just a freshman, BC champion this year, Zion Corrales Nelson. And she will take the field to the line, winning in the shade over 55 seconds. Inside of her, Sawatsky will finish in second. But Zion Corrales Nelson, winner of the Enbridge National Women's 400. Si Nelson ay nakatakda ring kakatawan sa Pilipinas sa Youth Olympic Games na gaganapin sa Nanjing, China sa darating na August 14 hanggang 28 nitong taon. Nakuha na rin ni Nelson ang bronze medals para sa 200-meter at 400-meter race ng kanyang irepresenta ang Pilipinas sa Asian Youth Olympic Games sa Bangkok, Thailand. Noong nakarang buwan ng Abril lamang, naiuwi din ni Nelson ang gold medal para sa 200-meter race ng Arcadia Track Meet na ginanap sa California, USA. Dahil sa kakaibang galing sa track and field, si Zion Corrales Nelson ay ginawaran na rin ng Special Award for Excellence in Sports ng British Columbia noong nakaraang taon. Mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansang miyembro ng ASEAN dumating sa Vancouver. Ating alamin ang mga layunin sa naturang pagbisita ng nasabing grupo sa report na ito. Isang matagumpay na pagsasapol ang ginanap nung nakaraang linggo sa pagitan ng tanggapan ni Premier Christy Clark at ng mga miyembro ng delegasyong binubuo ng mga matataas na opisyal galing sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations na pinamumunuan ni Dr. Lim Hong Hin, Deputy Secretary General ng ASEAN.
Ang nasabing delegasyon ay dumating sa bansa upang paigtingin pa ang kasunduang may kaugnayan sa pagpapalago ng industriya sa liquefied natural gas o LNG ng bansang Canada sa pamamagitan ng programang The ASEAN Economic Ministers Roadshow to Canada na inorganisa at nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs, Trade and Development. Ang ASEAN ay isang political and economic organization ng mga bansang binubuo ng Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam. Ang mga bansang ito ay kasapi bilang kaika-6 na rehiyon sa buong mundo kung saan ine-export ang iba't ibang produkto ng British Columbia na umaabot sa $672 million noong nakaraang taon. Labor force shortage para sa skilled job market ang pinangangambahang mangyayari sa susunod na 10 taon. Ano ba ang dahilan ng problemang ito? Pinangangambahan sa ngayon ng mga labor analyst na maaaring magkaroon ng labor force shortage sa skilled job market sa darating na 10 taon dito sa Canada. Ito raw ay makikita sa patuloy na pagbaba ng statistics ng mga kabataang manggagawa ikumpara sa statistics ng mga retirables sa nasabing labor sector. Ito ay naging tema ng mensahe ni Vice Jobs Minister Shirley Bond sa kanyang pangangampanya nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Bond, dahil sa pangambang ito, ang kanyang departamento ay nakahanda na sa ngayon na pagtuunan ng pansin at atensyon ang problemang ito upang matugunan na ang mga pangailangan ng gobyerno ng BC may kaugnayan dito sa pamamagitan ng paglunsad ng mga programang nakasentro sa mga skills training programs, lalong-lalo na ang para sa industriya ng liquefied natural gas at ang pagpapatupad ng mga reforma sa education system na magbibigay daan sa mga panibagong skilled-based curriculum para sa mga estudyante kung saan ang gobyerno ay nakahanda namang mag-invest ng milyon-milyong dolyares para dito. Ayon sa report, inaasahang magkaroon ng 38,500 skilled job openings sa norteng bahagi ng bansa sa susunod na 10 taon. Kasama na rito ang mga bakanting trabaho para sa mga industriya ng langis, construction at pangangalakal. Dagdag pa ni Bond na maaaring tataas din ang job opportunities and demands para sa mga health and medical workers, accountants, mga cooks, food service crew at para sa mga early childhood educators. Para sa balitang may kaugnayan sa siyensya at pangkalusugan, alamin natin ang payo ng eksperto para sa Summer Tips for Healthy Living. Ang summer ay kinikilalang pinaka-exciting na season sa buong taon. Dahil sa ito ay ang panahon kung saan ang lahat ay abala na sa mga gawaing pang-outdoor at pang-adventure. Ngunit kadalasan, dahil na rin sa kakulangan sa tamang kaalaman kung paano natin gagamitin ang panahong ito, upang paunlarin at palakasin pa ang ating mga kalusugan, halos nabaliwalanan natin ang tamang health habits at practices. Sa special episode ng Balitang Vancouver sa linggong ito, nais naming ibahagi sa inyong lahat ang mga simple ngunit mahahalagang mga payo ng mga eksperto upang mapaunlad natin ang ating mga kalusugan sa panahong tulad ngayon. Narito ang Summer Steps for Healthy Living na inirekomenda ni Kathleen Doheny ng WebMD. Una, importante idagdag sa ating daily diet ang isang tasang mixed fresh berries gaya ng blackberries, blueberries at strawberries. Ito daw ay tumutulong upang lumakas pa ang mga antioxidants na siyang nagbibigay lakas sa ating katawan, na labanan ng mga damages sa ating mga kalamnan at mga sakit na dala ng ating pagtanda. Pangalawa, ugaliing gumawa ng mga bagay na tumutulong magpababa ng ating stress level, kagaya ng mga productive leisure activities tulad ng outdoor camping, gardening, minor home repairs at marami pang iba. Pangatlo, i-enjoy ang paggamit ng mga dental floss habang nagbababad sa araw sa mga tabing dagat o mga parks, habang nagbabasa o nanonood ng TV. Maliban sa ito ay nakakaaliw na, tumutulong pa ito na maialis ang mga bakterya sa ating mga ngipin. Pang-apat, importante maglaan ng oras para sa ehersisyo at mga outdoor activities habang kasama ang mga mahal sa buhay. Panglima, huwag kalimutang gumamit ng mga protective eyewear habang ginagawa natin ang iba't ibang outdoor activities upang maiwasan ang masamang epekto ng ultraviolet rays galing sa sobrang init ng araw.
Pang-anim, maglaan ng panahon at budget para sa isang masayang summer vacation sa mga lugar na inyong pinapangarap. Ang gawaing ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng ating blood pressure, heart rate at stress hormones. Pang-pito, iwasan ng paglalasing at piliin na lamang ang mga inuming nakakatulong sa ating kalusugan at nang maiwasan ang mga sakit sa puso. At higit sa lahat, ugaliing matulog ng maaga sa loob ng sapat na oras. Mga miyembro ng Filipino Baptist Community sa North Vancouver naglunsad ng isang community outreach program at libreng fanfare activities para sa mga residente. Narito ang aming special report. Sa kabila ng maulaning panahon, naging matagumpay pa rin ang isang community event at barbecue party na ginanap sa Delbrook Community Center sa North Vancouver noong nakaraang June 14, 2014. Ito ay ang bahagi ng paunang community outreach programs ng Lionsgate Baptist Church na siya ring pangunahing programa sa ministry ng nasabing simbahan. Well, we started doing this barbecue a couple years ago, and one of the main reasons we want to do that was to, give back to the community and, again, expose our church to the community and let people know that we're here at the community center, at Delbrook Community Center, and we just want people to know about our church. And again, the main objective, of course, is to share with them the gospel of Jesus Christ, how that He died, that He was buried for our sins, and He rose again. And because He did that, we can have eternity and eternal life in heaven. And we just want to, it's a fun thing to do. We have free hot dogs and free food and bouncy house, and we really want to reach the communities. We believe that children are the future of our country, and we just want to try to encourage them to once again come to church. Canada used to be a place where churches, people would really value going to church, and now it's not that way anymore. And I really feel like we want to get back to that again. So we really want to have a big impact on the children, and and it's a great exposure for our church. Ang nasabing okasyon ay inorganisa ng mga Pinoy na miyembro ng nasabing grupo na mahigit sa 80% ng mga miyembro ng Lionsgate Baptist Church ay mga Pilipino na dito na rin naninirahan at nagtatrabaho sa Vancouver. This is for everybody. I'd like to know that the church is here for everyone, and the church is here for the whole community. Welcome. Come on, come on. Kahit na umuulan, marami pa rin tao. Pamilya pupunta. Kaya napakagandang resulta nito. At sana marami pang maulit pa ito at marami pang umaten na mga bisita namin dito sa Lionsgate Baptist Church. Para makilala tayo ang Lionsgate Baptist Church sa iba't ibang komunidad dito sa North Van, at maabot natin yung mga iba't ibang klaseng family, Filipino man sila o Persian, lahat welcome dito sa Lionsgate Baptist Church. The last 2 years we've had nicer weather. We've had several hundred come out. This year, because of the rain, not as many, but still, we've had quite a turnout today, and I'm really excited about it. Everything is complimentary, so the hot dogs, chips, drinks, bouncy house and everything. And it's been through the faithfulness of the people at Lionsgate Baptist Church that we've been able to put on an event like this. Without the regular attenders of our church that come and tithe, and we did a special offering, people gave money, and they want to have an impact on our community here in North Vancouver. And it's because of the giving of our church that we can fund an event like this. Pangunahing atraksyon sa community event na ito ay ang Kids Playland, free barbecue party, mga parlor games, at marami pang iba. Kaya para sa mga baguhang immigrants na Pinoy sa Vancouver, naghahanap pa ng simbahang inyong pupuntahan, bisitahin lamang ang Lionsgate Baptist Church na matatagpuan sa Delbrook Center sa North Vancouver. Hot dogs were really good. Yeah. My kids enjoyed the games and the candy for prizes. Of course. We all had fun. Ikalabing-dalawang Street Music Festival ang gaganapin sa New Westminster sa July 27. Ating alamin ang iba't ibang activities at mga atraksyon
para sa selebrasyong ito. You're gonna rise up singing, then you'll spread your wings and you'll fly up to the sky. Well, you can put me down over my face, say my name all over the place. Mahilig ka ba sa iba't ibang klaseng musika gaya ng blues, rock, jazz, and swing? Tara na sa 12th Street Music Festival na gaganapin sa darating na July 27, Linggo, sa lungsod ng New Westminster. Ang nasabing selebrasyon ay inorganisa ng lokal na pamahalaan ng New Westminster sa pakikipag-ugnayan na rin ng iba't ibang commercial establishments at mga sponsoring agencies and organizations. Nakatakdang mag-perform at magpakitang gilas ang iba't ibang grupo ng mga musikero at mga kilalang banda sa BC. Ang nasabing festival ay nahahati sa 4 na mga entertainment stages kasama ang Funkdelicious, Silver Spurs, Telepathetics, Royal City Swing at Java Jazz. Maliban sa musika, kabilang din sa mga pangunahing atraksyon sa festival na ito ay ang popular na petting zoo, is the Fish Children's Entertainer and Children's Arts and Crafts kasama ang Glenbrook Preschool at ang New Westminster Arts Council. Councilor Pakmai was just here a while ago and he can't believe and he told me that this is not even a festival yet. Yeah. So can you imagine? Most of the people, most of our kababayans doesn't know it yet, but we are I've actually spearheaded a society here. We called it New Westminster Philippine Festival Society. Most of them know that I was one of the directors that prepared the festival that used to be held at the Philippine Plaza, the Plaza of Nations, But now, each community has one, right? So, I noticed that we don't have it in New Westminster. Yeah. And we've lived here since 1990. So I went and asked Councilor Jack Bachmeyer and the mayor here, Mayor Wainwright. I said, you know what? Why can't we have one here? Yeah, that's true. This is where we live, and we have a very big Filipino community here in New Westminster. Why can't we have one here? The thing about it is, he was so excited. They were both so excited about it, and we were given actually $10,000 grant. Yeah. And we were given a $30,000 worth of free advertising, mainstream advertising, and the city will provide us the stage and the tent that can cover up to 80 heads of people. Wow. And they gave us free whole day parking during our event. Mm-hmm. And it's slated to happen next year. Mm-hmm. So as not to compete with the rest of the communities having their Philippine festivals, we've decided to make it also in June, but last Saturday of June. We have a better chance of a weather, like this beautiful weather here. Yes. And hopefully, we are working with everyone because we're planning to bring in big stars from the Philippines. Oh, nice. Hello po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Pierre Park sa may New Westminster, malapit lang sa Columbia Station. Anyways, nandito po tayo para sa isang community potluck po. So, sineselebrate din natin dito ang Independence Day ng mga Pilipino at ating pinaghahandaan ang next year's big event. So, meron na tayo niyan dito sa New Westminster. Paghandaan po natin yan, ha? Isa na namang masayang picnic event at pagtitipon ng mga Pinoy ang ginanap noong nakaraang linggo sa Pierre Park sa New Westminster. Ang nasabing activity ay inorganisa upang magsama-sama ang mga residenteng Pinoy sa nasabing lungsod, lalong-lalo na ngayong panahon ng summer.
Dumalo rin sa nasabing okasyon ng ilang miyembro ng konseho ng lungsod at mga kaibigan at kamag-anak ng mga organizers ng ating naturang event. Sa kabila ng mainit na panahon, patuloy pa rin ang kasiyahan ng lahat, lalong-lalo na ang mga mahilig sa sayawan at banda. Dumalo rin sa kasiyahan ang mga bisita galing sa mga karatig bayan dito sa Lower Mainland at meron din galing sa Pilipinas. When they first came to me to ask about forming a society of that nature, one of the things that certainly interests me, I chaired a city's multicultural advisory committee, and I said I would like to see it be further, more encompassing than just the Filipino community, and actually, encompass a lot of the multicultural communities. So we're really looking forward to working with the society towards getting approval for an event next summer, possibly down here at the River Market, and making it so that it's not only a Filipino event, but it's an event bringing the entire city together with an ethnic flavor to it. Talked about putting on a festival, and New Westminster is all about summer festivals. We're just finishing the show and shine here. There's probably over 100,000 people came to the event. They wanted to do an event in the park, but I encouraged them to maybe look at a different venue, only because I see a capacity of this event really expanding. And the waterfront and the pier area, we used to do the Fraser River Fest down here. One time we had 80,000 people down there. So there's a real capacity to grow. But again, they need to sit down and work with the different groups and see what their desire is, and then come to council with a proposal, and council would look at it in good faith and make a decision as to whether we think it's worthy of funding. I think it's worthy of funding personally. I'm one of 7, but most of us on our council think alike, and so we're really pleased with the hard work and the dedication of the Filipino community in our city. And our sister city relationship, of course, with the Quezon City is a very pivotal part of that relationship. This is the first time na maka-attend ako ng ganitong event, mga Filipino gatherings. Talagang nakaka-enjoy, especially Filipino tayo, na nakikita namin na nag-gather ang lahat ng mga Pilipino dito sa Vancouver. Tapos yung event, nakakatuwa kasi ang daming talent. Yung bang para akong nag-attend ng concert. Ang ganda, ang ganda. Naramdaman ko rin yung sinasabi lang ang Pilipinas sa #1 sa hospitality. Of course, nakikita ko rin naman dito bilang mga Pilipino. Yung hospitality yun, andun din. Hindi nawawala bilang Pilipino. Ito ata ang first one na nangyari ito. So really maganda. At successful ang event. At least bago yung grupo, pandagdag to sa ating Filipino community. At the same time, marami ring mga kaibigan tayo na sumusuporta sa mga iba't ibang aktibo, di ba? Kaya mas mabuti, mas mapalaki natin ang komunidad natin dito sa New Westminster at sa buong Vancouver. Sa summer activities nga, marami talaga magkakaroon ng mga activity mga Pilipino. So sana magkaroon ng iba-ibang suportahan sa mga street events, parades, festivals. So sana magkita-kita tayo sa mga iba-ibang klaseng events dito sa buong Greater Vancouver. Inaasahan na mas lalo pang pasayihin at pagandahin ang mga programang gaya nito sa susunod pang mga taon upang mas lalo pang magkaisa ang mga Pilipinong residente sa nasabing bayan at lumakas pa ang boses ng mga Pinoy dito sa New Westminster. Isang napakasiyang preston ang naganap sa Max Restaurant para sa 2014 OPM Music Festival na gaganapin sa Plaza of Nations sa Vancouver. Isa sa mga panauhin dito ay ang Queen of Soul na si Jaya. Look the same. I've not done anything. I've not done my nose. I've not done glutathione. I've not done facelift, drugs. I think it's the weather sa Philippines because it's so humid. Sorry. Pasensya naman kayo. Excuse me po. Oh, yung mga nag-record dyan, huwag yung YouTube, nakakahiya.
narito ang mga local artists na magpe-perform sa naturang event. Laking saya ng mga tao sa pagdating ni Jaya na sinuklian naman niya ng napakasayang pagharap sa mga dumalo sa nasabing okasyon. Dito pinakita ni Jaya ang kanyang sobrang kasiyahan sa pagtanggap sa kanya ng ating mga kababayan. Sweet love, don't you ever go away, it'll always be this way. Sorry hindi po ako nag-warm up session na ganun po. Para sa iyon, I love you! Mabuti naman ako. Relax na relax. Mabuti naman. And I'm so happy na nandito ako at nakarating sa Vancouver. Okay naman. Pag-alis ko kasi katatapos lang nung bagyong Glenda. So sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at ng ating mga kapuso, okay naman. Although medyo may damage din yung Glenda dahil ang lakas talaga ng hangin. Sobra. But sa awa ng Diyos, nalagpasan ulit. Kaya natin eh. Okay, sa lahat po ng ating mga kapuso dyan na nanonood sa GMA Pinoy TV, hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga televiewers ng Balitang Vancouver, ng Rayford Media Group. Ay! May ganong effect. At dito na naman po nagtatapos sa aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento o balitang nais ibahagi sa aming programa, kami ay bukas para sa inyong lahat. Maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak na magpatuloy na maglingkod sa inyong lahat. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng aming programa. Sana'y naging bahagi na naman kami ng inyong masayang araw at masaganang linggo. Mabuhay tayong mga Pinoy sa Canada. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa muli. Abangan niyo po kaming muli sa susunod na linggo. Ito ang Balitang Vancouver.